Hello po. Good day po. Bali, ito po is nasa harap po tayo ngayon ng HP XL3800. So, bali, sa HP XL3600 po, sorry, 3800 po is customer replaceable naman po ang mga printed niya. So, tuturo ko po sa inyo yung paano proper way ng pagkakabit po ng printhead. So, ito lang po. So, anytime po na may gagawin po tayo sa printhead, o sa printer pala, is kailangan i-instruct natin si printer. So, hindi natin basta-basta pwedeng buksan siya at ikabit bigla yung printer head. So, ang gagawin po natin ngayon, sir, is pipindutin lang po natin tong supplies. So, pagka pindot po natin ng supplies, makikita niyo po yung tatlong category, cartridge, printhead, and maintenance cartridge. So, dahil magpiprint po tayo ng, ang i-replace po natin is printhead, so, pipindutin natin yung printhead. So, ang may problema po is number 4. So, nakikita po natin yung number 4, based sa sinend nyo po, is number 4 po ang may problem. So, ang gagawin po natin dyan, pre-press lang po natin tong replace button. Oops, sorry yan. Hintayin natin siya mag-initializer. So, pag nagkatapos na po natin siyang pagtapos na po siya mag-initialize, pupunta po ngayon sa extraction position yung printhead. Ayan, nakikita niyo po dito. Ayan. Antayin lang po natin siya. Ayan, nakikita niyo po, tinuturuan po tayo ni printer kung paano tanggalin ang printhead. So, ngayon, gagawin po natin, panoorin niyo po siya mabuti. Ayan, or panoorin niyo na lang po ako. So, ang gagawin niyo po dyan, pipindutin niyo lang po itong may blue na button. So, actually, hindi niyo po, ipupull niyo pala. Hindi pala siya pipress. Ayan, pag-press niyo pong ganyan, ayan. So, iusog niyo lang po yung, sure niyo lang po na nakausog yung screen para hindi po mabasag. Ngayon makikita niyo po siya dito. Nandito na siya ngayon sa printing extraction position. So tatanggalin lang po natin. Makikita niyo po to. Yan. Iangat niyo lang po yan. Pag angat niyo pong ganyan, syempre medyo nakahook pa sa dulo. Hanggang matanggal niya ganyan. So may mga numbering po yan, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil yung pinuntahan nyo po, sinadyo sa aming picture is number 4. So, sa number 4 tayo magtatanggal. So, makikita nyo po itong blue. Angat nyo lang po yan. Tapos, dahan-dahan nyo po, hilahin. So, pwede kayong umalalay dito. Ayan, hilahin nyo dahan-dahan. Ayan. Dahan-dahan lang, sir, ha. So, wala naman siyang ligaw. So, yan, makikita nyo number 4. Mapapansin nyo may mga specific number yan. 1, 2, 1, 2, ito, 5, 6, 5, 6. So, hindi kayo pwedeng magkabaliktad sa magenta and black. Pero dito sa 3 and 4, pwede kayo magkabaliktad. So, pagka kuha nyo po ng bagong printhead, salpak nyo po siya. Dahan-dahan. Ganyan po. Sakto lang po. Dapat sakto sa butas. Yan, sa butas niyan. Sakto. Tapos saan nyo po idiin. So, kailangan po pantay sila. So, ngayon, pag pantay na po sila, makikita niyo po sa screen, mag-check siya. Ayan, naka-check na siya. So, ibig sabihin, siya lang tinanggal mo, sir. Pagkatapos niyan, itong hook na to, ayan yan siya, sir. Bagsak pa tuloy. Ayan, hawakan niyo, sir. Tapos, yung bakal niya, itong plastic ito, ayan yung ipang-hook nyo. Yung sa bakal. Ayan, nakita niyo yung bakal gumagalaw. Oo. Panguhok nyo yan. Tapos, kailangan nyo pong isara na, syempre. Yan. Pagsara niya, dahil ako ay nag-reset lang, so, walang mangyayari ditong alignment. Pero dahil bago yung ikakabit niya sa inyo, may mangyayaring alignment yun. So, kailangan prepare lang po kayo ng at least 36 inches na papel para sa printhead alignment. Yan. Yun lang po, sir. Thank you. Hintayin nyo lang po matapos yan. Thank you, sir.